mabuti po sa inyong lahat. If I will describe Mr. Marcos in a few words, that would be, Ate Mami, do not trust a Marcos. Do not trust with your life. Do not trust with your wealth. Do not trust with your future. Do not trust with your collective political power. Dahil uhaw na uhaw ang mga Marcos na yan ng kapangyarihan ng taong bayan. Hindi yan aalis. So I'll take up from yung sinabi ni Maestro Kaado Paglinawan, yung gera ni Marcos. 6 years akong katrabaho ang mag-asawa. Naputuloy, napindot ko. Nagtrabaho ako sa kanila na walang bayad kahit piso. Dahil naniwala ako na tinaya sila ni Smartmatic noong 2016. Doon sa pagkikipagtrabaho ko sa kanila, nalaman ko, personal knowledge ko yan, na tinutulungan sila ng gobyerno ng China. Tinutulungan sila. Yung ambassador dito, yun ang point man ng Chinese government para tumulong sa kanila. So nabuo si Lisa Marcos ng kumpanya na China-Philippine United Enterprise. Lahat ng mga incheck na papasok na negosyo dito sa Pilipinas, dadaan doon sa kanila at kikita sila ng komisyon. Tinulungan sila. Nung nanalo na, pala doon sa opisina ni Lisa Marcos, may Philippine flag ditong malaki, may Chinese flag dito sa kabila. Sa opisina yan ni Lisa Marcos. Dumadaan ako doon palagi. So, nung nanalo na, lumuhod agad si Marcos sa Estados Unidos. Kumbaga sinaksak niya sa likod ang mga incheck na tumulong sa kanila sa 6 na taon. Kaya ayan, nagwala ang mga incheck. Galit na galit sa kanila dahil sobrang traidor ang mag-asawang ito. Kaya kung makita ninyo mga kababayan, sa panahon ni President Duterte, walang barko ng Pilipinas na binunggo ng mga incheck. Di po ba? Yes. Walang naputulan ng daliri. Pero ngayon, bakit payulente ang mga incheck sa atin? Hindi yan dahil galit sila sa Pilipino. Personal na galit nila yan kay Marcos. 6 na taon kaming tumulong sa'yo, tapos trinaydor mo kami. That's one story of betrayal. Pangalawa, si Pastor Kibuloy at SMNI. Nung panahon ng kampanya, tinulungan nila. Ito lang yung mainstream media na tumulong sa kanila, gumastos para sa kanila. Anong ginawa nila ngayon? Trinaydor din nila si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Ako ang ehemplo ng personal na pagtraidor ng mag-asawang ito. Kaya nga, ulit-ulitin ko, kung si Lisa Marcos nasa harap ko lang, sinampal na kita kaliwat kanan, back to back. Ay, sobrang kapal ng mukha mo, Lisa Marcos, kaya ang tawag ko nito, creature from hell. Kapal ng mukha! Kapal ng mukha! Kapal ng mukha! Lisa Marcos. Lisa Marcos. Walang konsensya itong babaeng ito. Purely transactional. O ito ha. Ang isa sa kasama ko, si Hubert Guevara. Kasama ko yan sa grupo namin doon. Nag-selfie sa kanila ng 6 na taon. Alam nyo, pinakuha niya ng private jet sa Davao. Kasi si Hubert Guevara naglalaro ng football doon sa Davao. Pinakuha ni Lisa Marcos ng private jet para dalhin sa Malacanang at ipresenta kay Bongbong Marcos. Ito yung Senior Deputy Executive Secretary mo. Sa makatuwid, si Lisa Marcos ang nagdidikta kung sino ang pauupuin sa gobyerno. Hindi si Pangag Marcos. Yan ang malinaw na patunay
na itong nakaupo sa Malacanang ay under the saya over and above. Alam ko, 6 na taong kong kasama yung mag-asawa na yan. Walang masasabi si Marcos pag dinikta ni Lisa Marcos. Yan ang totoo. Kaya ngayon, mga kababayan, ang nagpapatakbo ng gobyerno ay 1 taong hindi ninyo hinalal. Yung Lisa Marcos na yan, hindi ninyo hinalal yan. Pero yan ang nagpapatakbo ng gobyerno o maapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya isang rason kung bakit dapat patalsikin si Marcos Jr. dahil walang silbi. Ang tawag ko nga sa kanya, flower pot ka lang dyan sa Office of the President. Manikin ka lang, Marcos Jr. Kasi ang asawa mo naman ang totoong nagpapatakbo ng lahat ng bagay. Balik tayo kay Hubert Guimara. Wala pang 2 taon. Dinemote niya, tinapon sa SEC. Wala pa 1 buwan na heart attack bigla. You see? For me, that's another act of betrayal. Ako, pininta kay Smartmatic. Para dagdagan yung boto ni Marcos noong halalan. Kasi nga, si Inday Sara expected na mataas ang boto. Yung 32 million ni Inday Sara, totoong boto niya yan. Walang manipulasyon yan. Ang kay Marcos, ulitin ko, 6 kaming technical na mga tao na nagpustahan doon sa headquarters. Pinakamataas na pusta namin, 24 million lang ang boto ni Marcos. Paglabas ng resulta, 31.8 million. So in other words, dinagdagan nila para dumikit kay Inday Sara. Kasi po, kung 32 million si Inday Sara at 24 million lang si Marcos, edi si Inday Sara ang titingalain nating leader, di po ba? Takot si Lisa Marcos na matanggal. Kasi balak nga niyang manatili sa Malacanang. Ang asawa muna niya ngayon, tapos sisirain nila si Inday Sara para isingit si Tampahudas, tapos sa 2034 ang anak na naman niya ang magpresidente. Papayag ba kayo na 18 taon si Lisa Marcos mag-ahari-harian sa ating lahat? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! So itong ating pagpupulong ngayon, itong pagtitipo natin, this is beyond Pastor Kibuloy. This is beyond KOJC. Ako nga nagpapasalamat ako, nakita ko yung mga kasama ko sa Region 8, Tacloban City. Andyan sila. Ang kasama, ang kaibigan ng masa. Hindi yan KOJC. Hindi yan Pastor Kibuloy. Ordinaryong Pilipino yan na gustong lumaban para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. That's the reason why we are here. I am not here. I am here dahil may issue tayo kay Marcos. Totoong issue na apektado ang lahat ng Pilipino. Una, minanipula ni Marcos ang kanyang eleksyon. Pakikipagkonsabahan, nasa affidavit ko yan ha, sinong pa ang salaysay yan? Si Roger Alejandro Piñati Martinez. Sino ito? Presidente ng Smartmatic. Anong nangyari? Kinasuhan sa Florida ng bribery, violation of the Foreign Corrupt Practices Act. 25 years ang kulong niyan. Ang kakunsaba ni Lisa Marcos kinasuhan ngayon sa Amerika. Ngayon, mamanipulahin nila, balak nilang tanggalin si Inday Sara. Huwag tayong pumayag na impeach nila si Inday Sara. Ngayon pala, paninindigan tayo. Inday Sara, Duterte! Inday Sara, Duterte! Inday Sara, Duterte! Again,
This is also beyond Inday Sara. Tandaan ninyo mga kababayan, si Inday Sara lang ang tanging lehitimong hinalal ng taong bayan. Kasi ang boto niya hindi minanipula. Hindi tulad ni Marcos na manipulado ang kanyang boto. Kaya we have to rally behind the true leader of this country. Si Marcos, impostor lang yan. Kaya nga hinahamon ko itong mag-asawa, sobrang kapal ng mukha ng mga bangag na ito. Yung lalaki, national drug addict. Yung babae, national drug pusher. At pinapakita ko sa inyo na hindi ako takot tawaging drug addict at drug pusher si Marcos Jr. at si Lisa Marcos. At hinahamon ko itong dalawang mag-asawang ang kapal ng mukha. Kasuhan niyo ako doon sa sinabi kong minanipula ninyo ang inyong eleksyon. Sige, hinamon ko na itong mag-asawa ng Lunes pa. Hindi naman ako kinasukan, pinapadispar nila ako. Pinapatanggalan nila ako ng lisensya bilang abogado. Tatlo na po yung disbarment ko, may pang-apat pa. Yung tatlo, nauna nung nagsalita ko sa Maisog Rally. Yung pang-apat dahil sasampalin ko raw si Lisa Marcos. So sabi ko kay Lisa Marcos, sige, pag sinagot ko yung pang-apat, idetalye ko doon kung paano mo minanipula ang Korte Suprema. Sige. At ito, ang kakunsabo ni Lisa Marcos, bago to ha, bago to. Ang kakunsabo ni Lisa Marcos na manipulahin ang Korte Suprema ay si Justice Lucas Bersamin, yung Executive Secretary ni Marcos. Ngayon ko pa lang yan pinangalanan para palapit na tayo dyan. Si Chief Justice Lucas Bersamin, ang Chief Justice ng Korte Suprema, si Lisa Marcos at kakunsaba on the other hand, para manipulahin ang desisyon ng Korte Suprema at paupuin si Marcos bilang Vice President doon sa protesta niya. O sige, subukan mo Lisa Marcos, ididetalye ko yan at malalaman yan ng buong sambayan ng Pilipino kung kaano ka kakarapal at gaano ka kauhaw sa kapangyarihan. Natalo na nga yung asawa mo, minamanipula mo pa na makaupo. Yan ang totoo. Siyempre, alam ko yun dahil ako ang inutusan niya. So, I'm right in the center of it all. Ang problema lang ni Marcos, hindi niya ako kayang bayaran at hindi niya ako kayang takutin. Tandaan niyo mga kababayan, lahat ng taong may puso, may kaba. So huwag mo akong takot-takutin dahil may puso ka rin at may kaba ka rin. Mga kababayan, huwag nating bitawan ang isyu laban kay Marcos. Minanipula ang eleksyon, bangag ang mag-asawa, ayaw natin na drug addict ang mangumulo sa atin. Gusto nyo ba yan? Kung drug addict ang nasa Malacanang, ano na lang kaya mangyayari sa ating mga kabataan? Addict Sa din. inyo at sa atin. Anong kinabukasan meron tayo kung pangungulukan tayo ng mga walang matinong na utak? At totoo nga, personally, walang matinong na utak si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos. Take it from me, kasama ko sila ng 6 na taon. Kaya mga kababayan, ito ang issue natin laban kay Marcos. Itong pagluhod-luhod niya sa Amerika, dahil natakot siya, natatanggalin siya ng mga Amerikano. Palagi niyang sinasabi sa amin dati, the Americans removed my father. That's his deep-seated insecurity. Sa pagluhod-luhod niya sa Amerikano, we provoke China. Pero may interes si Marcos. Kapag magkagulo, he will declare emergency rule, walang eleksyon,
Marcos pa rin. So ganyan mga kababayan ang kalkulasyon ng mga hinayupak na ito. Kaya manindigan tayo, dalhin natin ang ating mga kababayan, mga kamag-anak dito para dumami tayo at sa tamang panahon, bawiin muli natin ang kapangyarihang minanipula. Maraming salamat.